it's one thing, sabi nga, to be a sure winner. It's another thing to do what you believe is right. Kasi hindi naman laging dapat panalo ang naisip. Ano ba yung mas mabuti sa bansa? Oo, hindi natin nakuha yung gusto natin. Merong laban ngayon. No? Eto kami, kahit dalawa lang kami ni Bam, makumbinsin natin sila na kailangan pa rin nating tumaya. Sa episode na ito ng ating Vote Wise series, makakausap natin si dating Senador Francis Kiko Pangilinan. Tumatakbo muli sa pagkasenador si Kiko at sakaling manalo, itong magiging ika-4 na termino niya. Una siya naging senador mula 2001 hanggang 2007 at nare-elect hanggang 2013. Pagkatapos ito, naging advisor siya ng nooy Pangulong Noynoy Aquino sa Food Security at Agricultural Modernization. Naging senador siya muli mula 2016 hanggang 2022. Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Well, I have my law office. I'm still in my agriculture and farming advocacy. In fact, today, habang tayo'y nag-i-interview, meron kaming 16-week farmer field school na ang host ay yung farm. About 50 farmers are benefiting from this from the Alfonso Cavite area. Tinitraining ng Department of Agriculture, Region 4A, local government ng Alfonso, provincial government. So, on organic farming practices. Tuloy-tuloy yan. And then, we continue to service. Meron kaming 15 villages that we deliver fresh vegetables twice a week dito sa South. And then, we deliver to institutional buyers dito sa Maynila. So, yun, tuloy-tuloy pa rin ang ating advocacy sa farming. And then, of course, we just filed our certificate of candidacy para sa Senate for the 2025 elections. So basically, kung ano yung advocacy na dala na nyo, bit-bit nyo sa Senado ever since, hindi ito huminto, tuloy-tuloy, miski walang kampanya. Yes, in fact, meron pa pala kaming memorandum of agreement with LaSalle Dasmariñas, de LaSalle, sa kanilang agri-business, tourism, agri-ecotourism students. Yung laboratory nila sa amin ginagawa. No? And then we have a memorandum of agreement with a number of state colleges and universities na sa atin, sa farm, nag-OJT, yung mga senior sa college ng agriculture. The last one was from Tarlac Agricultural University. Before that, meron kaming Central Bicol University. So, tuloy-tuloy. And we've been doing this advocacy 14 years na, no? A decade and a half na. So basically, yung pagtakbo niya sa 2025, this will be for you're gunning for your 4th term, tama po ba? Pagka tayo'y pinalad at nabigyan ng suporta ng taong bayan, it would be the 4th term, yes. So kung curious ako sa perspective nyo, how would you compare this current run of yours kumpara dun sa pagtakbo nyo dun sa previous 3? What's different here? Well, mabigat because one, hindi ako incumbent, and two, wala ako sa administrasyon. Because in previous elections, kahit wala ako sa administrasyon, incumbent ako nung tumatakbo ako. Or kung hindi ako incumbent, nasa admin ako on my first and my third terms. So it's not easy, but on the other hand, itong kampanya ito, kakaiba in this coming campaign because I just came from a massive, amazing outpouring of volunteerism when I ran for Vice President with Lenny in 2022. So that in a sense, mas maganda in that sense pagka na-reignite natin at na-rekindle natin yung na-advokasya pa rin naman natin, no? Yung tapat na gobyernong tapat, di ba? Yung good governance. Noong 2022, plano sana niyang tumakbo muli sa pagkasenador. Pero at the last minute, kinumbinsi siyang tumakbo sa pagka-vice presidente katandem si Leni Robredo.
Ang resulta, talo si Kiko pero pumangalawa siya kay Sara Duterte. Nakakuha siya ng 9.2 million votes. Sa kabila nito, nakitaan ng Lenny Kiko tandem ng pag-asa ng marami. Maraming Pilipino pala ang gising. Marami ang mulat. Ika nga, may liwanag sa dilim. Kahit na kinulang sa oras at siguro diskarte. Ang tanong, pinagsisisihan ba ni Kiko ang pagtakbo sa pagka-vice presidente noong 2022? Na sana nagsenador na lang siya? Baka nanalo pa siya. Sabi ko nga, if I were asked to do it again, even if such were the results, the same results, I would. Kasi nga, hindi ko naramdaman yung ganong klaseng paglalabas ng tao at pagtataya at paninindigan. Ever. No, number one. And number two, I think it was the right thing to do, given the circumstances. Yes, originally, ang plano ko talaga, Senate. And medyo maganda yung showing niya sa survey. Oh, I was in the top 8 Yeah. by October. In other words, sabi nung iba, sure win na. No? But, you know, it's one thing, sabi nga, to be a sure winner. It's another thing to do what you believe is right. Diba? Kasi hindi naman laging dapat panalo ang naisip. Ano ba yung mas mabuti sa bansa? And in that sense, when Vice President Lenny asked me to consider it, sabi ko, I believed in her. I felt she was the best candidate. I asked her to run. So I said, then I should support her. Even if it meant, kahit na ang ibig sabihin doon ay isang tabi ko yung personal kong mga ambisyon at plano para sa bansa, para sa mga paniniwala namin. Ginawa ko, and no regrets. Unang-una, unprecedented yung 2022 campaign. Talagang, I've never seen that in my entire more than 2 decades sa national political scene. And even when I was nasa aktivista pa ako sa UP, hindi ko nakita yung ganong klaseng outpouring of support. Amazing, unprecedented. Talagang tumataya talaga yung taong bayan. Maraming, lalo na yung kabataan. You know, I've never had murals done ever. And I don't think I've ever seen murals done in previous campaigns of national candidates. Billboards, hindi rin ako nagbi-billboard noon dahil kung meron kang pondo, sabi ng mga eksperto na sa advertising, doon mo na dalhin sa TV o kaya doon sa radio or sa digital. Pero yung billboard na hindi. But the last campaign, ganun din. So, I feel marami rin sa mga kababayan natin na sinuportahan tayong nakarang 2022 elections. Pag nagkita at kinuwento nila sa akin yung kanilang experience, akala mo kahapon lang yung eleksyon eh. Okay. So yung nandun pa yung parang yung grabe yung pagka-invest, yung invested, how invested the volunteers are. So we're not starting from scratch. And every time I speak to them and I tell them that we're not done yet, you know, they're saying, you know, yes, di ba? So you think fired up sila. The momentum of 2022 is still there? Well, it all depends on how we will conduct the 2025 campaign. But I think if we do this right, yes. Okay. The volunteerism and the desire for good governance and the truth. Alam mo, nariyan yan, hindi mawawala. Lalo na, sabi mo nga, sa mga nangyayari ngayon, grabe itong napanood ng ating mga kababayan, yung corruption dun sa Pogo, sa yung pang-aabuso sa pwesto ng mga nakaupo, yung kriminalidad, kamadang sindikato, pamimeke ng citizenship, ibang klase, di ba? Tapos hindi na nakakatulong, and sadly, and no less than Senate President Drilon, former Senate President Drilon said this about how the Senate has become an institution that has, somehow the image and the reputation of the institution has suffered, no? For various reasons, and so I think kung ganun ang sentimento ng tao, may malaking chance sa amin, lalo na yung kaming walang track record ng anumang anomalya, no? At contrary to the disinformation, meron naman kaming mga nagawa bilang mga senador na tiniyak na hindi nauwi sa kalokohan din.
mukha bang advantage din na hindi kayo ngayon, I hope hindi naman mangyari to sa inyo, no? Paparating sa pagpasok ng 2025, mukha hindi naman kayong target ng demonization ng mga Duterte. Kasi ng 2022, ang kalaban doon, syempre, yung pagbabalik ng mga Marcos. And of Yes. course, nakabalik sila, Duterte sa number 2. Pero as in 2019, you Oh, and yes. members of the opposition were the targets Until 2022. until 2020. Kasi nagkaisa sila eh. Yes, oo. Yeah, Eh ngayon, mukhang hindi yata ganun yung naratibo nila, no? Would you agree? And would that work to your advantage? Sabi ko, ang biro ko nga, ewan ko sa kanila, pero kami ni Lenny, tsaka yung mga grupo ng coalition namin, solid pa rin at united pa rin. But yes, the fact na, before the elections of 2022 at hindi pa sila nagkakasundo, the polls showed na si BBM had about 23% of the vote. Si was 26. Yeah. Si Sara, mataas pa siya eh. Lenny, of course, was 7-8, but eventually ended up with 28% of the vote. So, dahil nagkaisa sila, edi syempre, kami ang naging, kumbaga, we got the raw end, di ba? The brunt of both groups attacking us. Yeah. Ngayon wala na yun. Sila ngayon ang nagbabanatan. So kami ngayon kahit paano may free pass, ika nga. Unlike noong 2022. Mas may opening for you. Yes. Plus, nakikita natin yung taong bayan din, parang, kasi hirap pa rin ang buhay eh. No? Hindi naman bumaba ang presyo ng bilihin. Patuloy pa rin mataas. At kung bumagal man ang inflation, hindi ibig sabihin bumaba na rin ang presyo ng bilihin. It's at best hindi na siya tumataas pero mataas pa rin. No? And isa yan sa mga inaasam ng ating mga kababayan. Of course, yung livelihood, trabaho, dagdag na kita, 'di ba? Para sa panggastos, kalusugan. Ang dami pang mga problema. And then you have the economic uncertainty because of the huge debt. Di ba? National debt natin is right now is about 15 trillion. It used to be about 5 trillion just before Pinoy handed it over to the Duterte administration. So maraming mga agam-agam. So kami umaasa na we will present, di ba, a clear vision of how we will address these challenges and problems. And I happen to believe tapat na pamumuno at panunungkulan at ang sinseridad at tunay na totoo, no? Tapat at totoong pamumuno at paglilingkod ang solusyon para matugunan talaga yung malalalim na problema ng bansa. May observations and even ibang mga kakampi sa sumuporta sa inyo yung actual na nagpunta sa mga rallies. May mga nakakausap ako. Iba may tampo o regret dahil hindi raw na-sustain yung momentum ng 2022. Nawala ng figurehead leader yung opposition, yung real opposition. And now, nagkaroon ng vacuum and it's Duterte positioning himself as the so-called leader of the opposition. Kayo, anong tingin nyo rin sa perspective na yun na medyo nasayang daw dahil nawala ng leader? Because Leni Robredo, again, went back to a low-key standing sa public issues. Naunawaan ko yung naging yung magkabilang panig. Yung panig ng mga nalulungkot na hindi siya tumakbo dahil nga sa naumpisahan ng 2022. Naunawaan ko rin si VP Leni dahil legacy ni Secretary Jessie Robredo ang pinaliwanag naman niya sa amin na nagkakawatak-watak yung original network ni Jessie and kailangan ayusin yon kasi legacy nga. So I can understand that. But you're right. That's why we have to step up. No? Kailangan balikan yung ating mga naging sumuporta sa atin. Kumbinsihin sila na oo, hindi natin nakuha yung gusto natin. Merong laban ngayon. No? Eto kami, kahit dalawa lang kami ni Bam, and perhaps there are others like in the party list like Laila for Mamamayang Liberal and Chel for Akbayan. And of course, ang aming timon, campaign manager is Risa, Senator Ontiveros. Makumbinsin natin sila na kailangan pa rin nating tumaya.
isang tabi na muna natin yung dalamhati at yung tampo kung meron man at yung sabihin nating disappointment. Now is the time to come together. Diba? The country, as we see it now, the leaders presenting themselves in 2025 are wooing the voters. So we hope yung mga may tampo, yung medyo disappoint dahil doon sa nakaraan na tumulong sa atin, sana isang tabi na yun, magkaisa tayo, labanan natin ito. And 2025 really, it's not just about 2025. It's still about what we fought for. Di ba? Ano ba pinaglaban natin yung 2022? Di ba? Tapat na pamumuno. Di ba? Para mayangat ang buhay ng lahat. Lalo na ngayon, yung pa rin naman. It is still relevant. So I hope that we can rekindle the passion that we showed and displayed in 2022 and do even more. And lalo na ang kabataan. Yan ang sabi nga nilang mitya ng pagbabago. Kinilang kritiko si Kiko nila Erap, Gloria at Digong. Ano ba kasi ang common denominator sa tatlong dating pangulo? Ngayon medyo iniiba ng mga Duterte ang konsepto ng oposisyon sa ilalim ni BBM. Sila raw ang oposisyon. Hindi rin. Kalaban sa politika, oo. Pero oposisyon, hindi. Kaso, nasan nga ba ang tunay na oposisyon ngayon? I said this before, whether it's opposition, alternative, independent, I think the real leaders are those not so much as to what their name and what they're called, but what their stands have been. Diba? Yung consistency sa mga paninindigan. Diba? Hindi yung pabago-bago. Hindi yung dati puti, ngayon. Dati, sabi nila, ang puti. Ngayon, sinasabi, hindi, itim yan. No? Yung pabago-bago. So, halimbawa, yung posisyon sa Pogo, kami, Laila, Chel, myself, Bam, Risa, consistently, Senator, si Lenny, and even Sonny Trillanes, consistently we were against Pogo. No? And we voted against the taxing of Pogo because our position din, tatlo lang kaming senador ang bumoto kontra dun sa pag-tax ng Pogo. Kasi ang posisyon namin, dapat iban yan. Pag tinax mo, parang nilegitimize mo na. Yes. And the social costs, sabi namin, are too much. Diba? The benefit far outweighs the social cost of corruption. And we were found out to be true. Diba? Na validate yung aming posisyon. Yung posisyon sa Farmally. Yeah. Diba? Marami din sa mga senador, dati nananahimik doon sa Farmally. Hindi pumirma ng resolution para, di ba, ma-file yung Farmally committee report, etc. Kami consistently, di ba, we were against the massive, unconscionable corruption sa Farmally. The same for China. Yeah. The aggression ng China. Consistent yung naging posisyon namin. We filed resolution after resolution. We voted against China Telco's dito na mabigyan ng prangkisa. Kasi naniniwala kami, China Telco, which is a Chinese company, di ba, has links to, di ba, to the Communist Party of China and are mandated by their own laws to cooperate in gathering information, di ba, by the state. The Communist Party. So, consistent kami sa lahat ng posisyon na to. That's why I believe, more than saying opposition, administration, ano yung paninindigan? Curious ako, kasi yung mga issues sa binanggit nyo, napakalinaw ng mga issues na yun ng panahon ni Duterte. At marami sa mga former colleagues nyo, tahimik, o naging enablers. Pero ngayon, marami sa kanila bida-bida. Anong tumatakbo sa isip nyo pag napapanood nyo yung mga hearing na ganyan? Ang dami nag-grandstanding ngayon, di ba? Biglang anti-Pogo, biglang naging anti-China, di ba? Yeah. Pero before, napakatatahimik. Well, siguro ang mensahe sa ating mga kababayan, sana busisiin nila ng husto sino yung mga yon, bakit, at sila na magsumagot, bakit dati ganito, ngayon ganito. So, I leave it to the voter. Okay. Sana maging mapanuri ang mga botante
na kung gusto nating pagkatiwalaan, mapapagkatiwalaan natin ang ating mga leader kung may isang salita. Kasi ang dali-daling sabihin, mahal ko kayo dahil election time. Ang dali-daling sabihin, ipaglalaban ko kayo dahil halalan. Pero pagka pabago-bago ang paninindigan, di ba? Mahirap pagkatiwalaan. So tingnan natin yung track record, suriin natin ang gusto. Okay. You were in the Senate for a total of 3 terms, no? Yes. So that's 18 years. Yes. You're gunning for another 6 years kung papalarin sa 2025. Ito, hindi lang naman ako nag-observe nito, no? Inaaraw-araw halos ko yung pagkokomentaryo dito sa Facts First about the quality of our senators now. Ano yung observation nyo? Because you've seen probably a lot of characters. Pero how do you see the current crop of senators now? Well, kaya rin ako nag-file ng ating candidacy. May mga lumalapit sa atin at hindi na ako yun. Ha? May isang security guard, speaking engagement ko sa isang eskwelahan. Pagbaba ko dun sa entrance hanggang dun sa pinto nung auditorium, ang bukang bibig ng security guard, Senator, balik na kayo sa Senado. Talagang ibang klase na ang Senado ngayon, parang hindi nakarespeto. And I hear that not just once or twice, regularly. No? Parang, and it's sad. No? Tapos nasangkot pa dito sa building yung 27, 33 na daw, billion na. Kami, nung inaprobahan namin yun, 9 billion yun eh. So lalong nabahiran ang imahe ng Senado. So that's why, I think part of the reason why I want to I'm throwing my hat in the ring is I feel, I was in the Senate for 18 years. Never ako nasangkot sa anumang anomalya. Precisely because, di ba, ayaw nating mabahiran yung posisyon ng senador, at yung institusyon. Dapat sa atin ay talagang unblemished ang mga record. At kasi paano re-respetuhin ng isang institusyon, di ba? Kung gano'n na lang ang tingin ng tao. So that's one reason why I want to go back. Apart from, siyempre, yung advocacies natin, yung mataas ang presyo ng pagkain ngayon, and yun ang pangunahing daig ng ating mga kababayan, yung prices of basic commodities, lalo na ang bigas at yung gutom. And I think I can help. Sige. Mamaya, didetalya natin yung plataforma nyo, no? Curious lang ako ron. Kasi pag pinapanood yung mga Senate hearings ngayon, is there something that you find quite scandalous? Being someone who used to be there, in the way certain senators ask their questions or behave? Well, sabi nga, babalikan ko yung sinabi ni Senate President Drilon. No? Nung Senate President pa si Mig Zubiri, he appealed to the Senate President to rein in, diba? The conduct, collective conduct of the senators. So, and I agree. No? Yung sigawan, pagmumura, hindi acceptable yan. Di ba? At in fact, sa rules ng Senado, disorderly conduct is a ground for expulsion. Yeah. Di ba? In fact, yun ang isang basis to expel a sitting senator sa ethics committee, yung disorderly conduct. Even with the way they're asking the questions during committee hearings? Well, I wouldn't know in specific, kung ano yung mga tanong nila, pero yung pagmumura, that's disorderly behavior. If you're not expelled, you should at least be reprimanded or sanctioned, di ba? Tsaka pinapa-strike out yan usually. Yes. And it's these little things na pag pinapabayaan at hindi nako-call out, di ba, na-erode yung institusyon at lalong nagkakaroon ng, di ba, ng kawalan ng proper decorum. Pwede naman palang magbura eh. Yun nga eh. Hindi kaya epekto rin yan ng kulturang parang na-propagate ng panahon ni Duterte, na parang na-normalize yung kabastusan. Kasi presidente mismo nagmumura, nangahalik ng babae. Yes. Presidential seal nandun. Yeah. Siguro ibang mga senator na involved din, pwede naman pala. Yes, kasama yan.
'di ba? Yung impunity, 'di ba? Yung culture of impunity na yun na nga na-involve sa droga, na-involve sa parmali, na-involve sa ano, tapos dinedepensahan pa, 'di ba? So parang ano na ang tama, ano na ang mali, 'di ba? So hopefully this is a phase people will learn. Ultimately, ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan ay yung taong bayan. Butante. 'Di ba? Dahil sila ang magdedesisyon sino ang karapat-dapat umupo at sino yung sa palagay nilang walang kwenta at hindi dapat umupo. So ang kahilingan ko sa ating mga kababayan ay maging mapanuri, tingnan yung track record. Tsaka wag basta-basta maniniwala dito sa paninira at disinformation dahil halimbawa sa akin, sinasabi wala daw akong nagawa. Pag tinignan nyo naman, i-google lang ninyo. Over 150 laws passed, di ba? Nung ako well, mamaya, yung ating mga plano. No? But when I sat as a Food Security Secretary, after 1 year of our managing the country's food and rice supply, it was the lowest inflation rate in 20 years, in 2015, July. So, kaya nating ayusin yan. Basta lang maayos at sincero at tapat yung panunungkulan. Dito sa ticket niya, dalawa lang kayo ni Senator Bam, no? Kasi dapat kasama si Attorney Chel, pero he decided to run as a nominee ng Akbayan. May proposal before. Baka did you ever consider joining the administration slate? Well, we were asked that. Ako, ang preference ko talaga mula noon, as hindi admin, hindi Duterte, hindi Marcos, hindi Duterte, independent, di ba? We've done this before. Pero you were asked talaga? Wala naman. No, asked by the media. Not formally invited by the end. Wala. Oh, asked by the media. Kasi yung independent, if I'm not mistaken, 2007, kalakasan niya yun, di ba? You ran? You Yes. campaigned by yourself? Yes, kasi, well, I was asked by both. Ayun, inimbita ako ng GMA administration ticket. Tsaka ng genuine opposition. Oo. But I asked both of them to resign Noong 2001, sabi ko, ERAP resign. Noong 2005, ang LP, sinabi, GMA resign. Diba? Tapos 2007, biglang, teka, kailangan ko munang manalo. Kaya kung ano man yung paninindigan natin noon, sana joke only, parang gano'n. Sana hindi mapansin ng ating mga kababayan. Sa akin, maaaring hindi mapapansin ng mga kababayan natin kung sumilong ako. Nga. Pero hindi ko maipapaliwanag sa mga anak ko. Yung hypocrisy. Na alam nilang nilalabanan ko tapos biglang pagdating ng eleksyon dahil kailangan man. And for me, bilang ama, di ba, dapat maliwanag ano yung tama, ano yung mali. Kasi yun ang bilang ama, ituturo ko sa anak ko na ito mali, ito tama. Kung ako mismo hindi na maliwanag sa kilos ko yung tama at mali, wala na akong karapatang di ba, pangaralan yung aking mga anak. So I had to be consistent with my principles and that's why I went independent. And today I will apply the same formula. I have to be consistent with my stand, my position. And kahit dalawa lang kami. Okay. Sabi ko nga, do not be afraid to stand for what you believe in, even if it means standing alone. Okay. Or in this case, standing in tandem with Bam. Mula nang sumabak sa politika, naging malinaw ang mga isyu at prinsipyong tinitindigan ni Kiko. Justice at human rights, pagkain at agrikultura. Pero kahit na may track record siya, kakagat naman kaya mga isyu na ito sa mga botante? Pag-usapan natin yung what you bring to the table. Kasi usually, I don't know whether you share my observation. Medyo confusion marami sa mga botante natin na pag may tumatakbo sa posisyon, kunwari yung senador o house member, parang tingin nila executive position. Yeah. Dapat malalapitan, magbibigay ng tulong o ayuda. Yeah. And iba ng mga kandidato na pinapanood ko yung file ng COC nila at nung nag-speech sila, many of them were promising the moon and the stars na alam mong hindi naman trabaho ng isang senador at hindi masusolusyonan ng isang senador. So kayo, ano ba yung balak nyong i-offer? Kunwari, manalo uli kayo sa posisyon. You know, magandang halimbawa yung ipinakitang trabaho bilang legislator ni Senator Risa Ontiveros, lalo na dito sa pagban ng Pogo. Doon mo makikita
na yung Senate investigations, 'di ba? If done, 'di ba, properly, effectively, in search of the truth, 'di ba? And to craft laws in connection with, 'di ba, the hearings. May mga mangyayari kasi isa sa mga magiging recommendation ng committee na 'yon would have been, 'di ba, to ban pogos, 'di ba, as a recommendation. And it turns out hindi na kailangan kasi nga nakita na at binan na. No? But without that kind of Senate investigation and leadership, 'di ba, ni Senator Risa sa usapin na ito, palagay ko hindi mababaan yung pogo. Now, in my case, we need to investigate why food prices are so high in the Philippines. So you would talk about the cartels. We'll talk about importation policies. We'll talk about corruption, di ba? And hopefully, di ba, that is one aspect of how we will bring down prices of food. Dahil ako naniniwala, and I'm thankful na si Secretary Kiko, may mga tamang mga hakbang. Hinabol niya yung NFA, sinampahan niya ng kaso yung ilang mga NFA employees and officials dahil nga dun sa binenta sa mga trader yung bigas. Nakumpiska ang smuggled na mga frozen meat sa Cavite, about 100 million pesos worth na nakatenga. Tapos ito, na-expose itong bigas na hindi nilalabas ng mga trader, di ba? Nasa Philippine Ports Authority jurisdiction. Para tumaas yung presyo. Yun. No? So, na-expose yun. So, and then meron pa. They were able to identify a warehouse in Navotas na yung may E. coli. Di ba? Yung karne at yung gulay at mataas yung lead content dahil nga yung siguro yung fertilizer na ginagamit, di ba? Na harmful to the health. Yan ang dapat gawin, di ba? So balak niya magpatawag ng pagdinig. And full implementation ng Sagip-Saka Act. Ang Sagip-Saka Act, tayo ang principal author niyan. 200 billion taon-taon ang binibili ng gobyerno, national at local, ng pagkain sa iba-ibang mga ahensya para sa mga programang feeding, calamity relief, sa mga ospital, sa mga provincial jail, sa mga military camps, sa mga dormitoryo ng public schools, diba? State universities, lahat yan mayroong pagkain binibili. Ang problema, binibili sa mga trader. Nung pinasa natin yung Sagip-Saka Act, hindi na kailangan mag-public bidding ang gobyerno kung bibili siya sa mga magsasaka at mangingisda. Diretso, tatanggalin yung middleman. Yes. And game changer ito eh. Merong isang yung Camarines Sur Multipurpose Cooperative. Nung 13 LGU ang bumili sa kanila direkta, wala ng public bidding, nung 2020. Before that, 2019, ang benta lang nila 7.2 million eh. Pagdating ng 2020, dahil direktang bumili ang LGU, na dapat talagang pwede nang gawin ngayon kahit na walang kalamidad, 62 million. Ang naging benta ng Camarines Sur Multipurpose Cooperative. At nauwi ito sa 2,300 farmer beneficiaries yan eh. Members. Yung isang mag-asawa na 10 taon nang gustong makautang dun sa kooperatiba para makapagpatayo ng sari-sari store. Finally, nagawa. Dahil may pondo na. At in fact, yung sinabi ng isang membro ng kooperatiba, yumaman yung kooperatiba dahil doon sa batas. So empowerment. Yes. At that time, about 400 LGUs lang ang nagsagawa ng direct purchases. We have about close to 2,000 LGUs. Diba? 1,400 plus na LGU na municipalities, about 116 cities, 117, and then about 80 plus provinces. Lahat yun bumibili
And that's just the LGUs. Yung national government, Pwede rin, oh. yung Bucor, 2 billion ang kanilang budget taon-taon sa pagkain. Eh, ba't bibilin ng kahit na 10% na lang yung 200 million sa mga farmers at fisherfolk bilin? Optional ba yun sa kanila? Uh, Whether to exercise that option? well, the law says they are mandated. To buy. Yes, directly. That is the law, Sagip Saka Act, Republic Act 11321. And before I step down, ay tiniyak ko na even in the GAA, nakalagay yan as a special provision. Section 24 of the special provisions of the GAA mandates that the DepEd, DSWD, DILG, DOH, LGUs, and other government agencies are mandated to, to purchase directly from farmers and fisherfolk under Republic So, Act. hindi rin to bigas, iba't ibang produce to. Oh, yung DSWD is about, if I'm not mistaken now, close to 7 billion pesos sa Hot Meals program. Daang milyong pisong halaga ng gulay, daang milyong pisong halaga ng karne, daang milyong piso halaga ng bigas, ang binibili niyan. Pero nung hiningi ko yung listahan, noong 2021 budget hearing, yung listahan puro trader. Ang binibilan. Oo. So sabi Hindi ko, napapamahal pa sila. exactly. Kasi nga, may patong na yun eh. Oo. Of course, sasabihin nila, kasi ilan lang, malaki yung supply, hindi kayang matunan ng mga farmer. Sabi sa akin, okay lang yun. Pero, hindi naman kailangan lahat. Pero, bumili na. Di ba? Damihan. Yung gatas. Yung dairy farms natin. Di ba? May milk feeding program, ang DepEd. Billion din yan. So, all of that, if properly, and in fairness to Secretary Kiko Laurel, and that's why I wanna go back, kasi gusto kong suportahan. Kung kailangan ba ng dagdag na budget para ma-implementa ito, Kailangan ka ng training. push. Okay. Yes. And mabantayan. For example, ilang LGUs lang gumawa nito? Oh, bakit kulang? Oh, Wala bang champion ngayon yan sa Senado? ngayon wala. Wala. Wala nagpo-push ng specific na yan. Well, si Senator Risa and then Senator Angara, lagi kong kausap kahit wala na ako sa Senate. Hinihingi ko na yung mga provision na dating nandyan. Wag pa, di ba, ituloy. So, tumutulong naman sila. But I guess, kulang pa sa champion sa Senate, di ba? In terms of new legislation, meron ba kayong binabalak? Well, palakasin pa natin yung Sagip-Saka Law. Ang gusto kong gawin dyan, ang private sector na involved in food and agriculture, in purchasing from farmers and fisherfolk, pag nag-donate sa farm enterprise, kooperatiba, ng equipment, di ba, ng technology, di ba, ng infrastructure, pwedeng i-awas sa kanilang corporate income tax. May tax breaks or incentives? Yes. Okay. I actually did that when I was as principal author of the UP Charter Measure. Na for every peso you donate to UP, the private sector, 1.5 pesos can be deducted from the corporate income tax. And that's why you have the Henry C. building in BGC. Ang kwento sa akin, Ito yung UP, UP. 100 million ang dinonate sa UP. And nakaawa sila ng 150 million sa corporate income tax nila. So parang ginawa mo lang, kinuha mo lang sa isang bulsa ng gobyerno at dinirekta mo sa farmer. Yun, dinirekta sa UP. Di ba? So, mas mabilis. Kasi pagka balik pa sa Senado, sa National Treasury, matetenga na ron. Maraming pwede makailang. Ayun pa. At mapupunta sa mga 1.3 trillion na rin ngayon ang corruption eh. Dati 700 billion a year. Ngayon mga 1 plus trillion na ang napupunta sa corruption. Tsaka tumaas daw yung SOP.
Dati daw, naayos na yun eh. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, kahit paano na talagang ang laki ng bawas. Ngayon daw, ang kwento-kwento 40% na lang daw. Grabe. Naalala ko nung nangangampanya si Pinoy noong 2010 eh. Yung biro niya, hindi ko alam, mababalik pala eh. Sabi niya, dati ang namumursyento yung politiko. Ngayon, yung project na lang ang namumursyento sa politiko. Tapos yung mga contractor tumatakbo. Ayun. Kaya ang daming kailangan ayusin. But I believe kayang ayusin yan. Pero importante yung panunungkulan na tapat at totoo at qualified. Malaki na yung pinagbago ng Senado nitong mga nakaraang mga eleksyon. May mga nagsasabi, mukhang nabawasan na yung mga matatalino, yung mga statesman, yung mga kagalang-galang. Mas dumami na yata yung mga payaso na hindi naman nakakatuwa yung mga pinaggagawa. Sa ganitong realidad, may puwang kaya para sa isang dating senador tulad ni Kiko Pangilinan?